Ang init ng ating pananampalataya ay tumutukoy sa ating pagiging masigasig sa paglilingkod, pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Ang init na ito ay nagpapalakas sa atin at nagpapakita ng liwanag sa ating buhay. Pero ngayon, parang unti-unting nawawala ang init na ito sa maraming tao. Marami ang nangihina at nawawalan ng apoy sa paglilingkod. Kaya't naririto ang 4 na habit na nagiging dahilan kung bakit tayo nangihina espiritually. Una, pagpapabaya sa panalangin at salita ng Diyos. Tulad ng kailangan ng katawan ng pagkain at hangin, kailangan din ng ating espiritu ng patuloy na panalangin at pagbabasa ng Biblia. Kapag hindi natin ginagawa ito, lumalayo tayo sa Diyos at nagiging mahina ang ating espiritu hanggang sa naging pasanin na lamang natin ang magdasal at magbasa ng kanyang mga salita. Alalahanin natin tulad ng nagiging mahina tayo sa pisikal kapag hindi tayo kumakain, gayon din naman ang ating espiritu. Ang panalangin at ang salita ng Diyos ay ang ating araw-araw na tinapay. Isama ito sa ating pang-araw-araw na buhay para manatiling malakas at malusog sa espiritu. Kapag lalong nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, lalong nagkakaroon tayo ng malinaw na pangunawa at pagpili sa kanyang mga salita. At dito natin nakikita ang pagkauhaw sa katotohanan. Kaya kung nanghihina tayo, baka hindi tayo nakakakain espiritually ng kailangan ng ating kaluluwa. Ikalawa, pagpapakain sa mga impluwensya ng mundo. Kapag tayo ay masyadong babad sa impluwensya ng mundo tulad sa mga social media, ang mga naririnig at napapanood nating pansamantalang aliw na walang kinalaman sa Diyos ay nagpapahina sa ating pananampalataya. Kung ano ang ating napapanood o napapakinggan ay nakaka-impluwensya sa ating puso at isipan. Kumbaga para tayong nagpapasok ng basura, kaya't ang inilalabas din natin ay basura. Kapag nakatutok tayo sa makamundong mga aliw, unti-unti tayong nangihina at nawawala ng gana espiritually. Kapag hinayaan natin na ang mga pagnanasa ng mundo ang gumabay sa ating isip at puso, makaka-impluwensya ito sa atin at magiging sanay tayo sa mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Ikatlo, isolation o hindi pakikihalubilo sa kapwa mananampalataya. Kapag ang isang Kristiyano ay nag-iisa at lumalayo sa ibang mananampalataya, para itong uling na inaalis sa apoy, mabilis itong lumalamig. Kailangan natin ang kapwa natin mananampalataya para sa suporta at pagpapalakas ng loob. Kapag nasa tabi mo ang mga kapatid mo sa Panginoon na sumusuporta sa iyo, mananatiling mainit ang iyong espiritu. Para itong bakal na nagpapatala sa bakal. Kapag magkasama sila, nagkakaroon ng kislap at apoy. Ganun din tayo bilang mga mananampalataya. Kailangan nating palaging nasa tabi ang mga taong magdaragdag ng apoy sa atin mula sa Panginoon. Ika-4, paggawa ng kasalanang lihim. May isang bagay na madalas nating kalimutan, ang kasalanang itinatago at hinahayaan ay parang gulong na nagtatagas. Unti-unti tayo nitong pinangihina sa pananampalataya. Mula pa noong una, naramdaman natin ang epekto nito. Nawala ang ating lakas, parang pagod na pagod tayo araw-araw. Ang saya na nararamdaman natin kapag nakikipag-usap sa Diyos ay unti-unti nang nawawala. Patuloy tayong nahihiwalay sa Kanya hanggang sa hindi na tayo makapaglakad palapit sa Kanya dahil sa takot o kawalan ng lakas ng loob dahil sa kasalanan. Wala tayong maililihim sa Panginoon, lahat sa Kanya ay hayag. Dahil dito nananatili tayong mahina, parang gulong na walang sapat na hangin, ngunit may pag-asa. Kapag lumapit tayo sa Diyos at aminin ang ating pagkakasala, parang nilalagyan natin ng hangin ng gulong, bumabalik ang ating lakas, saya at paglapit sa Kanya dahil alam nating Siya ay nagpapatawad. Tulad na lamang ng isang kwento sa Biblia tungkol kay Haring David. Noong una, si David ay isang hari na iginagalang, may lakas ng loob at malapit sa Diyos, nakapanalo ng digmaan at may malakas na paniniwala. Pero nang magkasala siya kay Batseba, ang asawa ng kanyang sundalong si Urias, at pinapatay pa niya para takpan ang kanyang kasalanan, nagsimula siyang mawalan ng lakas. Nararamdaman niya ang kalungkutan, kawalan ng kagalakan at pagkahiwalay sa Diyos. Maging ang kanyang mga anak ay naapektuhan na nagdulot pa ng dagdag na kalituhan at sakit sa kanyang buhay. Isinulat niya ang salmo para ipahayag ang kanyang kalungkutan at kahihiyan na nagsasabing kailangan niyang malinisan mula sa kanyang kasalanan para mabuhay muli ng may lakas. May pag-asa nang inamin niya ang kanyang kasalanan sa harap ng Diyos. Tinanggap niya ang kapatawaran at muling bumalik ang kanyang lakas at paglapit sa Panginoon. Kapatid, ang panlalamig ng pananampalataya ay hindi ang wakas. Ito ay isang paalala lamang na kailangan nating magbalik tanaw at ibalik ang Diyos sa gitna ng ating buhay. Kapag meron tayong patuloy na gawain na espiritual, ang apoy ng ating pananampalataya ay hindi lamang mananatili.
lalo pa itong lalakas at magliliwanag para sa iba. Kapatid, kapag napapagod tayo at nawawalan na ang dating sigla sa paglilingkod, kung nawawalan na ang apoy, lumapit tayong muli sa Diyos. He will give us rest. Huwag ilayo ang ating sarili at huwag hayaang mawala ang apoy sa ating puso. Keep it alive, serve the Lord din. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin.